Mother of four. So, to my health testimony po. So, magpapakilala muna po ako. Ako po si Adora Tendencia, mother of four. Ko sasabi. So, ito po yung family ko, no? So, may apat po akong anak. Ito po, yung tatlo po nasa Pilipinas at ang kasama ko po dito yung husband ko at yung isa ko pong anak na lalaki. So, ayan po yung mother ko at saka nag-iisa ko pong apo. So, ito kung makikita po ninyo yung picture ko, no? Malaki po yung tiyan ko. Ayan po yung time na ang akala ko po na mag-ano po yung dito yung may menopause na po ako kasi sobra po yung pagme-mens ko. So, nung umuwi po ako ng Pilipinas, bigla po siyang laki ng ano po, nung tiyan ko. So, kung ano niyo po, akala niyo po buntis po ako. So, hindi po. Ayan po yung time na nagme-mens po talaga ako ng malakas. So, akala ko ako'y magme-menopause. Pero marami po nagsasabi na mga kaibigan ko na magpa-check up ako kasi biglang laki po yung tiyan ko niyan. So, inano nila baka may myoma ako or what. So, ayan po yung pag-uwi ko po dito sa Italy. Imbis na 1 week lang yung pag-mens ko, naging 10 days po ng sobrang lakas. Sobrang lakas yung pag-mens ko noon. At nagpanic na rin yung amo ko, sabi magpa-check up daw po ako. So ako naman po kasi takot po ako, sa totoo lang takot po ako sa doktor o ma-hospital dito. Sa tagal ko na po dito, 15 years na po ako dito na hindi talaga ako nahu-hospital or kahit pumunta sa doktor, hindi. Pero ito nung naging amo ko palibhasa ang doktor ko, kung baga pag may inuubo ako, dun lang po ako, humihingi lang po ako ng reseta. Pero yung check-up po sa ano, hindi ko po ginagawa talaga yon. So nung time po na talaga sumasakit na rin po yung mga balakang ko, pati mga tuhod ko, nag-ano na po ako 'no, nag-decide po ako na magpa-analysis. Kasi talagang nag-black-out na po kasi ako noon. So yan po yung ano ng analysis ko na mababa ang aking hemoglobin. So yung time pong yan, matagal po bago nakakuha yung amo ko ng appointment. Kasi 'di ba nung nag-pandemic naman po kasi talaga, appointment na kada pupunta ka ng doktor o kahit saan ka umano, appointment. So nung tumawag ang amo ko 1 week bago siya nabigyan ng appointment, then yung 1 week na yon nung na-contact niya, plus 1 week pa bago ako nabigyan ng appointment talaga na for analysis. So yung time na yon nung March 6, 2021, nagpa-analysis po ako. At ilang oras lang tumawag yung doktor ko at sinabi na itakbo na ako, pronto soccorso na, itakbo na ako sa hospital dahil ang hemoglobin ko is 4 na lang. So ayun po, dinala po ako ng amo kong lalaki sa hospital. So dahil nga po pandemic, hindi naman po kaagad nila ako na ipasok sa emergency dahil kailangan ko pang magpa-swab test at saka interview pa bago pa nila ako inano na ipasok. So nung pinasok po ako, nilagyan na po nila ako ng dextrose. Then sasalinan po ako ng dugo na 3 bags po ng dugo yung isinalin sa akin at in-x-ray po nila ako. So yung x-ray naman po, clear naman po yung x-ray ko. Pero nung in-ultrasounds ako, nakita nila na meron akong gallstone. So yung gallstone na yon, ang sabi ng ng amo ko, okay lang yan kasi madali na lang siyang operahan. So in-expect ko naman po sa gallstone lang talaga. Nung nasalinan na po ako ng 3 bag niyan, dinala naman po nila ako sa isang room para naman po tignan nila yung puwerta ko. So dun po nila nakita na meron po akong myoma na ang laki-laki na talaga. So parang malaki pa sa ulo ng bata ang myoma ko.
So, nagsabi ang doktor na mag-decide ako kung ako'y mag-i-stay sa hospital or lalabas ako. Kung lalabas po kasi ako, hindi nila alam kung kailan nila ako matatawagan. So, nag-decide po kami ng husband ko na mag-stay na ako ng hospital para kahit anong oras puwede nila akong operahan. So, bago nila po akong na-anohan ng operation, inabot pa po ako ng 3 to 4 days kasi po tinitignan po nila muna yung aking, kung ano yung aking hemoglobin, kung okey na ako kung puwede na akong operahan. So, yung time pong yun na inoperahan po ako, nag 1 week po ako sa hospital nung ano nun, dahil kasi hindi naman po kaagad ako nakalabas nun dahil 'di ba kapag naoperahan po tayo kailangan may ilabas po tayong hangin. Yung sa akin po inabot pa ako ng 2 days bago pa ako yung ano, umutot po. Kasi yun po yung ano kapag inoperahan ka kailangan ilabas mo yung ano mo, dahil kasi lason din po sa katawan natin kapag hindi po nalabasan ng hangin. So yan po nung, 1 week po ako sa ospital, so puwede na po akong umuwi, pinauwi na po nila ako at nung time na nagpapahinga na po ako sa bahay, dun ko po naramdaman yung tuhod ko at saka yung balikat ko po, na hindi ko maitaas ang braso ko, hirap akong lumakad kung hindi pa ako alalayan, hindi ako makatayo. So yung time pong yun, yan po kasi nung nasa ospital po ako nakita po yan nung aking angel mentor na si Mars Desiree de la Torre. So sabi niya sa akin, "'Pag lumabas ka ng hospital, padalhan kita ng barley." So yun nga po, yung time na yan 1 month lang po akong nagpahinga dito sa bahay, nagtrabaho na rin po kaagad ako kahit hirap po akong sa tuhod ko at saka sa braso ko po, nagtrabaho na po ako. Kasi siyempre po, sa amo ko 'no, no work po yan, 'di wala rin po, kumbaga nabigay lang po sa'kin is 15 days lang din talaga na ano, siyempre may mga anak po ako sa Pilipinas na kailangan kong suportahan. So yan po nung 1 month po na nagtrabaho ako, dun po nakilala ko po si Mentor Jenna. Siya po yung nagdala sa akin ng barley, 'no, siya po ang nagdala sa akin ng barley na binigay ni Mentor Desiree. So yan po yung time pong yan, nung gabi ininom ko po yung barley, isang sachet. So nagulat po ako kasi nung time na ininom ko, kasi kada madaling araw talaga ako nagbabanyo. So nung tumayo po ako, amazing po kasi nung nasa banyo na ako saka ko lang naisip na hindi ko naramdaman yung sakit ng tuhod at saka nung balikat ko naitaas ko yung braso ko. So yun po 'no, ayan po nung time na Amazing morning, Barley. tinutuloy ko po yung pag-inom ko ng barley gawa naman po sa gallstone. At saka yung pag-inom ko po ng barley nadali po siyang yung operation ko, madaling natuyo. So ayan po nung iniinom ko at saka nung time na hindi pa po ako kasi umiinom ng barley, ang ang balat ko po talaga nangangaliskis, sobrang dry. Kahit marami Amazing na po morning, ako, kahit Barley. maya't maya po ako naglo-lotion, gano'n pa rin po, hindi po naano yung kaliskis sa balat ko. So 'yan po nung time na iniinom ko ang barley, then eto na po nung once na siguro wala pang 1 month, 2 weeks lang siguro ata, ayan po yung time na uminom na po ako ng barley. So kung makikita niyo po yung picture ko, dati po kasi talaga mahilig po talaga ako sa maiiksing damit po, pero hindi nga nung na-opera po hindi gawa nga ng yung sobrang dry ng balat ko po. So eto nung nakainom na po ako ng barley, eto na po yon yung picture ko nung ako'y nakainom na ng barley. So ayan po kung makikita po ninyo, as in ang dami po nagsasabi na bumata po ako. Na bumata po ako 'no, tinatanong nila ako, "Ano yung iniinom mo?" Sabi ko, "Wala barley lang ang iniinom ko gawa ng, dahil sa operation ko sa gallstone, kaya tinutuloy-tuloy ko lang po yung pagba-barley ko." So ayan po nun, nung time na kasi para daw wala po sa 51 ang edad ko. Kung tutuusin po nasa 50 na po talaga ako. So ayan.
kuminis-kinis po tayo diyan at naging bata daw po sabi nila. Ang dami pong nagsabi. So eto po, ayan po yung time po sabi ng amo ko kasi bago kami pumunta ng ng mare ng dagat, "Adora magpa-check-up ka para kanya pagbalik natin, paoperahan natin, pa-schedule natin ang operation mo sa gallstone." So nung time po nun ang sabi po kasi ng doktor, "Balik ka after 6 months." So after 6 months po, ayan po bumalik po ako. Ang sabi naman po sa'kin ng doktor, bumalik ako after 1 year. Kasi po nakita nila iilan-ilan na lang po at nag 0.8 centimeter na lang po yung gallstone ko. So dahil po yan kay Barley. So ngayon po, naka-schedule po ako ngayong October para po sa sa ekografiya ko po uli. Para titignan po nila kung hindi na ako ooperahan or what po. Siguro hindi naman po na siguro 'no, dahil alam naman po natin na amazing po ang barley natin. So eto po, ayan po 'no, kung aanuhin ko po, hindi lang po ako ang natulungan ng ating product. Ito po yung family ko, yan po yung mother ko kasi mataas po yung sugar niyan, sobrang taas po na masagi mo lang siya, madikitan mo lang siya, nagtutuklap na po kaagad yung kanyang balat. So ayan po yung kanyang 'no, ang laki po ng ginastos namin diyan kasi ang dami pong nung hindi pa po kasi kami nung hindi ko pa kasi yang barling yan, pinapa-derma po namin yan, tapos kung ano-ano mga pinapahid na ointment na napakamahal po. So alam naman po natin kapag na-derma at mahal talaga po yung mga pinapahid. So hindi pa rin po gumagaling, yung iba natutuyo pero umaano uli, bumabalik uli po siya. Yung time pong yan, bale ang mother ko po kasi yan, nagme-maintenance po ng sugar, high blood at saka sa puso po dahil yan barado ang sa puso niyan. So nung nag-barley po yan, tsaka yan po yung time na 'pag tumatawag po ako as in nakahiga na lang talaga, hindi na bumabangon. So nung nakainom po ng barley yan, sa totoo lang po 'no, kung anuhin niyo, lumakas po siya at nagkaroon na lagi po siyang sumasali sa Zumba, nagsusumba po siya. Then yung balat po niya, ayan po kung makikita niyo po yung iniinom niya pong yang barley, kuminis po uli at hindi na po bumalik yung pag-aano niya kahit mataas yung sugar niya. Kasi may pagkamatigas din po talaga ulo niya na kapag sinabing bawal, talagang kumakain pa rin po siya 'no ng matatamis. So ayan po, pero hindi na po nagsusugat yung niya, yung kanyang balat. 'No, hindi na po bumalik 'yan. Talagang kuminis din po yung mother ko. So ayan naman po yung anak kong may hawak po ng ng coffee, glutathione. Ayan naman po, may mga dysmenorrhea po 'yan. Parang PCOS yang anak ko, may yan kasi hindi naman talaga normal ang pagme-menses niyan. So hindi naman po siya ayaw niyang uminom ng barley dahil nga hindi daw niya kaya. So nag-ano na lang po siya niyang coffee. Sa awa naman po ng Diyos nagma-monthly po yung mens niya. Although 3 days, 2 days lang po, pero monthly na po siyang nagme-mens. Ito naman pong isa kong anak na may hawak ng acai berry, so siya po ayan po nagdi-dysmenorrhea po talaga yan kapag nagme-mens po siya. Pero mula ng po hindi na po sumasakit yung puso niya kapag nagkakaroon. At ito naman po yung apo ko na umiinom ng choco barley at saka nagba-vitamins po siya. So kung makikita po niyo 'no, na may hawak na aso yung apo ko, kasi sa totoo lang po, kahit po yung aso namin, pinainom po namin ng barley yan. Kasi nung time na unang nagbuntis po yan, nag-cesarean po siya. So siyempre mahal po yung pag-cesarean. Tapos na hindi natutuyo yung sugat niya dahil 'pag dumedede yung mga anak niya, bumubuka. So tumagal po, umabot siguro ng 2 months ang kanyang bago gumaling yung cesarean niya. So nung pangalawang pagbubuntis po niya, sinabihan ko po yung anak ko na painumin ng barley. Sa totoo lang po 'no, ilang weeks lang po, talagang ang ganda ng ng pagka-cesarean nung aso ni hindi man lang bumuka o madaling talagang nakakadali po siyang
Mag-he-heal po ng mga ano, ng operation to sa mga opera na ano, madali po talaga siya. Kaya ultimo aso talaga namin, talagang pinagbabarley namin kahit 'pag may sakit 'yan, automatic na sa anak ko na painumin talaga siya ng barley. Kaysa yung bumibili siya ng gamot na napapamahal po kami sa mga gamot din. So, talagang barley po, once na nagkasakit 'yan, barley din ang iniinom. Kaya sa inaano ko po na may mga alagang hayop na ano, ipa-try po ninyo yung barley sa kanila. So, ayan po yung mga natulungan talaga po ng ano 'no, hindi lang ako pati buong pamilya ko po talaga. So, eto po 'no, nung first year anniversary po, yan po yung teacher ko nag-ano po at saka eto po, kumita po ako na in 1 week is 32,230. Yan po kinita ko in 1 week. So, talagang napakaganda po talaga ng ano, ng business kasi yan po yung natulungan na po ako, so talagang nagpursige ako na mag-member. Kasi hindi lang naman health ko ang matutulungan, pati rin po ang bulsa natin, ang financial po talaga natin. Sobrang laki ng tulong po talaga. Kaya sana po marami pa rin po tayong matulungan na ibang tao, 'no? So, iiwanan ko lang po muna kayo ng ano 'no, ng quotes ni Jim Rohn. So, "Take care of your body, it's the only place you have to live." Life. So, ayun nga po, kailangan po natin ingatan talaga ang ating katawan, ang ating health 'no. Kailangan natin ano, dahil isa lang po ang ating buhay. So, yun lang po, maraming maraming salamat po. Sana po na-inspired po kayo sa testimony ko po 'no. So, ayan po, maraming maraming salamat po sa ating mga mentor, sa invite po. Ako nga po pala si Adora Dendencia and I'm worldwide